Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muna si Eden Bernales ng Batch 3 at ito aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay Facing Giants o David and Goliath at ang ating Bible verse mula sa 1 Samuel chapter 17. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw mga kapatid, "The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of the Philistine." Ito ay ayon sa 1 Samuel chapter 17 verse 37. Sa 1 Samuel chapter 17 mga kapatid, makikita natin ang kwento ni David at Goliath. Isang classic story ng isang maliit na pastol laban sa isang higanting mandirigma. Si Goliath ay malakas, armado at nakakatakot. Samantala si David ay bata, walang armor at tila walang laban sa paningin ng tao. Pero may isang bagay na mayroon si David na wala si Goliath. Ito ang tiwala sa Diyos. Habang ang buong Israel ay natakot tumaatras, si David ay tumayo sa at hinarap ang higante na ito. Hindi dahil sa sarili niyang lakas, kundi dahil siya ay confident sa Diyos na kasama niya. Minsan kasi mga kapatid, sa buhay natin may mga giants din tayong na problema, parang sobrang laki, katulad ng financial struggles, health issues, fear, anxiety, o mga sitwasyon na parang walang solusyon. At tulad ng Israel, minsan natakot tayo at gusto na lang natin matras. Pero ang story ni David ay isang reminder sa atin na mahalaga kung gaano kalaki ang problema. Mas mahalaga kung gaano kalaki ang Diyos mo sa sarili mo. Hindi ginamit ni David ang armor ni Saul. Ginamit niya ang pamilyar sa kanya, sling at bato. Pinapakita nito na hindi mo kailangan maging iba o maging perfect para gamitin ka ng Diyos. Gagamitin ka niya kung anong meron ka. At higit sa lahat, hindi si David ang tunay na hero. Ang Diyos ang nagbigay ng victory. Minsan kasi mga kapatid, iniisip din natin na kailangan muna natin maging strong bago natin harapin ang problema. Pero ang katotohanan dito mga kapatid, lumalakas tayo habang nagtitiwala tayo sa Diyos sa gitna ng laban. Ang courage ni David ay nanggaling sa past experience niya sa Diyos. Naalala niya kung paano siya tinulungan ng Diyos noon at yun yung nagbigay sa kanya ng confidence ngayon. Ganoon din sa atin kapag naalala natin kung paano tayo tinulungan ng Diyos dati, mas nagkakaroon tayo ng lakas ng loob harapin ang kasalukuyan. Sa huli mga kapatid, ang laban ay hindi tungkol sa lakas, kundi sa kung sino ang kasama mo. At kung kasama mo ang Diyos, walang giant ang mas malaki kaysa sa Kanya. Kaya mga kapatid, ano ang giant natin sa buhay natin ngayon na kinakatakutan natin? Mga kapatid, harapin natin ang problema natin na may panampalataya. Dahil nire-remind tayo nito na kung paano ka tinulungan ng Diyos dati at magtiwala tayo na tutulungan pa rin tayo niya ngayon. At gagamitin tayo ng Diyos kung ano meron man tayo. At hayaan mo ang Diyos ang magbigay ng victory sa atin. Okay mga kapatid, maraming salamat sa panonood.